Ito ang ARBC Devotionals from Genesis to Revelation at ang passage natin para sa araw na ito ay nasa book ng 1 Kings chapter 12 verses 6 to 8. So let me read it to you. Then King Rehoboam took counsel with the old men who had stood before Solomon, his father, while he was yet alive, saying, "How do you advise me to answer these people?" And they said to him, "If you will be a servant to these people today, and serve them, and speak good words to them, when you answer them, then they will be your servants forever." But he abandoned the counsel that the old men gave him, and took counsel with the young men who had grown up with him, and stood before him. So dito sa passage natin for our devotion ay nag-focus tayo sa isang decision point ni Rehoboam bilang parte ng pagpalit niya sa kanyang ama na si Solomon bilang hari. So, itong time na to kasi ay patay na si Haring Solomon at si Rehoboam nga yung pumalit sa kanya bilang hari. At ang nangyari nga dito ay hinarap niya yung bayan ng Israel at narinig niya yung hinaing ng mga tao patungkol dun sa mabibigat na trabaho na pinagawa sa kanila ni Haring Solomon, yung mga forced labors or hard services. At kaya ito yung inilapit ni Rehoboam naman dun sa mga nakatatandang kalalakihan na kasama ni Haring Solomon. Pero after siyang bigyan ng advice ng mga matatandang lalaki ay hindi niya sinunod yung mga advice nila. Bagkus ang kinuha niya pang advice ay yung counsel ng mga mas nakababatang kalalakihan na kasabayan niyang lumaki. Kaya yung naging outcome nito, ng kanyang desisyon na ito, na kung sinong advice ang pinili niya, ay naging meet siya ng pagre-rebelde ng bayan ng Israel sa kanya at hindi naging madali ang kanyang paghahari. So, in the bigger context, ito ay dahil naman sa pagbali ni Haring Solomon sa tipan nila ng Diyos at dahil sumamba siya sa ibang Diyos-Diyosan at hindi siya lumakad gaya ng kanyang ama na si David. Although itong foolish decision ni Rehoboam yung naging agency para matupad yung salita ng Diyos, ay hindi natin inaalis yung responsibility rin kay Rehoboam sa kanyang ginawa at iyon ang ititingnan natin sa ating devotion ngayon. Kaya dito sa nabasa natin ay may dalawang punto tayong pwedeng makita. Ang una ay it is wise to listen in the counsel of the experienced. So yung unang ginawa ni Rehoboam dito ay maganda kasi ang una niyang nilapitan nga ay yung mga matatandang kalalakihan. Itong mga older men na ito, dinescribe sila dito sa passage as the one who stood before Solomon while he was yet alive. So ibig sabihin, pwede nating maisip na ang mga kalalakihan na ito ay may sapat na karanasan patungkol sa nangyayari sa kaharian at kung paano yung pamamalakad sa kaharian at kung paano nito naapektuhan yung mga tao. So some may argue na hindi naman din naging maganda yung pamamalakad ni Haring Solomon, kaya nga mayroong pagrereklamo sa mga tao. Tama yun, pero maaari din nating maisip na walang nagawa yung mga counselors na to kasi syempre ang hari pa rin ang may final say sa kung ano yung magiging desisyon. Pero pansinin natin na itong mga older men na ito, they are advising away from it. So nakita nila na hindi ito naging mabuti para sa bayan, kaya hindi na nila ito ina-advise na gawin ni Rehoboam. Pero yun nga, hindi ito sinunod ni Rehoboam at kung mapapansin natin ay tinanggihan niya agad ito nang ito pa lang yung naririnig niyang advice. So kumbaga parang meron na siyang desisyon agad sa isip niya kung ano yung gusto niyang mangyari talaga. So merong term na tinatawag na advice shopping, kung saan ay kumukuha ang isang tao ng maraming advices hanggang sa marinig niya yung gusto niyang marinig. So kung isipin natin, parang ganito yung ginawa ni Rehoboam kasi afterwards nito ay kinuha niya agad yung counsel ng mga mas nakababata. Hindi ito magandang gawain. Ito ay nagpapakita na hindi talaga tayo totoong naghahanap ng advice, hindi talaga tayo totoong nagsisik ng advice, kundi naghahanap lang tayo ng mga tao na mag-a-affirm sa gusto nating mangyari. So hindi ito biblical. Bagkus ito ay kabaligtaran. Ito nga ay sinabi sa Proverbs chapter 12 verse 15.
The way of the fools is right in his own eyes, but a wise man listen to advice. So hindi ito yung ginawa ni Rehoboam. So iniisip niya meron siyang gustong mangyari at hindi yun ang narinig niya sa mga matatandang kalalakihan. So yung pangalawa naman natin na punto na pwede makita dito, so it is foolish to take counsel from the bystanders or onlookers. So sa social media ay merong isa ring nangyayari na madalas kapag merong trend na topic, maraming biglang lumalabas na expert doon sa subject at nagbibigay sila ng mga advices at tips patungkol dun nga sa topic. So pwede nating isipin na ganito yung mga nakababatang lalaki na kinuhaan ng counsel ni Rehoboam. Kasi na kahit hindi talaga sila bihasa doon sa pamamalakad sa kaharian ay kung makapagbigay sila ng advice ay para silang expert. So bakit ko nasabi yon? Kasi makikita natin dito yung contrast doon sa dalawa. Itong younger men, kung paano sila dinescribe dito sa passage, ay sila yung mga they are the ones who stood before Rehoboam. So compared to the older men kanina, that they are the ones who stood before Solomon. So ibig sabihin, itong mga kalalakihan na to, mga batang kalalakihan na to, at si Rehoboam ay very close sila. So they abide with one another. And since sila nga ito ay may tendency to affirm that they will affirm one another even though kahit anong yung gawin nila or sabihin nila. So kasi walang ibang pumupuna or nagko-correct or nag-guide sa kanila. So sabi din dito, they grew up together. So meaning lumaki sila sa kaharian at nakikita nila marahil yung leadership ni Haring Solomon. Pero they are from afar and no real understanding sa kung ano yung nangyayari sa kabila or likod ng nakikita nila. At gaya nung sinabi natin kanina na advice shopping, since kilala nga nila yung isa't isa, so alam ni Rehoboam na dito niya maririnig yung gusto niyang gawin. Kaya ito yung nangyari, kaya ito yung pinili ni Rehoboam, yung mga advice ng mga kababata niya. So dito sa mga observations na nakita natin, merong panawagan at hamon sa atin bilang mga Kristiyano. So ang hamon sa atin dito ay we should have this desire for maturity. So sinabi dito na yung mga kabataang lalaki na ito ay yun nga, younger men. Pero kung isipin din, itong time na ito ay mga adults na rin itong mga to. And they could have been a better and wiser counselors. Although wala naman sinabi sa atin dito kung paano sila lumaki, ang pwede lang natin tingnan ay kung paano sila nag-advise at kung paano nakinig si Rehoboam or paano nag-respond si Rehoboam sa advice ng mga older men. So kaya pwede nating makita na parang meron silang ugali na tinatanggihan nila yung wise counsels, pwedeng kinalakihan nila ito, at ganoon din ay parang kontento na sila sa kung ano yung naiisip nila na tama. So we can say na yung pananaw nila sa buhay ay very immature kasi ayaw nilang magpaturo or wala silang indication na nagpaturo sila. So bilang mga Kristiyano ay we should not be like this. May paalala sa Book of Hebrews dun sa kanyang audience that they should have been teachers by now, pero dahil sila ay nanatili sa gatas ay hindi sila nag-mature. So bilang Kristiyano, we should grow an appetite for solid food sa mga teachings na kailangan ng labor para tayo ay mag-mature. And also, as part of maturity din, ay dapat ay marunong din tayong magpaturo, magkaroon tayo ng teachable heart sa mga mas nakakaalam sa atin. So, gaya ni Rehoboam na tinanggihan niya yung mga wise counsels ng mga, or counsel ng mga older men na mas nakakaalam, ay tayong mga Kristiyano dapat hindi. Dapat kilala natin kung sino yung mga mas marunong sa atin at marunong tayong makinig sa kanila. At we humble ourselves sa mga bagay na hindi natin alam. At walang ibang lugar na makakarinig tayo ng mga wise counsels bilang Kristiyano
kundi sa isang tapat na local church. So bilang Kristiyano ay dapat tayo ay miyembro ng isang local church kasi doon natin makikita naman yung mga tao na meron talagang pakialam sa atin dahil sila yung nagko-correct sa atin, nagga-guide sa atin. At ganoon din bilang tayo, nakakapag-serve din tayo doon. Naibibigay natin yung ating service at cultivate din na unahin din yung kapakanan ng iba. So itong mga bagay na to, itong mga practices na to, this will help us to grow in maturity. So para naman sa mga kaibigan namin na wala pang totoong pagkilala sa Panginoon, ang panawagan naman sa iyo ay hanapin mo yung karunungan. Sabi sa Proverbs, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. At ang pagkakaroon ng takot na ito ay ang makita yung mga sarili natin na makasalanan sa harapan ng banal na Diyos at ang pagkilala lang sa iisang daan para maging tama tayo sa Kanya at maging matuwid tayo sa harapan Niya ay ang Panginoong Hesukristo. Ang mundo ay parang yung mga nakababatang lalaki na they figured things out on their own. Sila lang ang nagtuturuan kung ano yung tama. Sabi sa scriptures ay there is a way that is right to a man that leads to destruction. Kaya sana hindi natin ito i-figure out on our own kung paano tayo magiging tama sa harapan ng Diyos. Dahil meron siyang pinahayag na salita. Sabi nga din sa ibang dako ng scripture sa Proverbs, trust the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight. At ito sana yung hanapin natin yung salita niya at ito'y pinahayag sa atin at bukas sa atin sa Biblia. Kaya nawa ay matagpuan ka ng biyaya ng pagsisisi at pananampalataya. Ayun lamang po, tayo po ay manalangin. Aming dakilang Diyos, maraming pong salamat muli sa araw na ito. Salamat Panginoon dahil hindi kayo tahimik. Hindi nyo kami hinayaan sa mga sarili namin, bagkus ay kayo ay nagpahayag ng inyong salita para kami ay matuto. Biyayaan nyo kami Panginoon na kami ay magkaroon ng puso na handang matuto, handang makinig dahil kayo ang karunungan, sa inyo nang gagaling ang karunungan. Nawa isaliksikin namin ito para mas lalo pa naming makilala ang Diyos na lumikha sa amin. Tulungan nyo kami Panginoon na magkaroon ng desire to mature na sa maturidad para nang sa gayon ay kami rin ay maging fit para magbigay ng advice at magturo sa mga susunod na henerasyon, Panginoon. Salamat po muli sa inyong salita. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.